tuturuan ko po kayo ng mga basic stretching exercises, balance exercise, and strength exercises. Yan ang ating topic ngayon. So, gusto ko po, meron tayong audience participation. Ano ibig sabihin? Habang nanonood kayo ngayon, maglabas na kayo ng isang silya. Silyang may sandalan, yang hong nakikita nyo, ganyang klaseng silya. At gusto ko habang pinapaliwanag ko po ang mga simple exercises na ito, sundan nyo po. Ha? Sige na, kuha na kayo ng silya. Ay, naku naman, tatamad-tamad na naman to si Lolo at Lola eh. Tapos magrereklamo yan. Dok, ang sakit ng kalamnan ko. Dok, bakit parang wala akong balanse? Nangihina ako. Ito nga ho eh, tuturuan nga kayo paano kayo lumakas, paano manumbalik ang inyong balanse sa paglalakad. At ihanda-handa natin yung mga kalamnan na yan sa simple exercise. O, kuha na ng silya. Dali na, Lolo at Lola. Kuha na. Dali na. Ayan na. So, unang-una, ang exercise po ay hindi lang para sa mga senior citizen. Lahat ng edad ay dapat po manatiling may regular na exercise para maayos ang inyong kalusugan. Makaiwas din tayo sa mga injuries at mapababa po natin ang mga sakit, lalo na sakit sa puso. Pero, syempre, meron pong tinatawag na tamang ehersisyo. Yung tipong pag may edad ka na, hindi ka naman pwede magbubuhat ka pa ng mabibigat yan. Alangan naman na ikaw ay magtatatakbo pa dyan, no? Alangan naman push up ka pa. Lalo na kung may edad kang may mga sakit tulad ng arthritis, sakit sa puso at iba pa. So, para sa akin, kung gusto natin maging active, gusto natin na tayo'y makapag-kilos-kilos ng maayos, kailangan natin mag-exercise. Dahil sa mga senior citizen na nakikita ko sa aking clinic, talagang big challenge po. Paano sila maglakad ng maayos, maski na yung pagbubuhat lang ng konti mga magagaang na bagay, nahirapan sila. So, ang active lifestyle ay mahalaga po yan. Parang ating mga muscle ay nasa ayos, malakas, makagalaw tayo na maayos, even though tayo'y nasa wastong edad na. Yan na, wala akong sinabing thunders ha, wala akong sinabing Gurangsky ha. Wastong edad na or old age. Ngayon, importante po ito, mga lolo at lola na nakikinig sa atin ngayon. Importante po na kung kayo po'y papasok sa isang exercise program o kayo mismo mag-ehersisyo sa bahay, kailangan masaya. Siyempre, number one, it should be fun. Ayan, kagaya niya nakikita nyo, lahat sila ngiting-ngiti, ang saya-saya, tapos nagkukwentuhan pa siguro yung mga marites. Tapos, kailangan may nagtuturo sana. Mas maganda kung, sabi nila, mas masaya sana kung grupo, di ba? Grupo ng mga senior citizen. At may nagtuturo para yung proper exercise ang importante. Hindi pwedeng tira lang ng tira. Tingnan nyo, ngiting-ngiti sila, oh. Ang sarap tingnan nga naman, di ba? Ang sarap-sarap tingnan. Oh, tawanan pa sila lolo at lola, no? Ayan, makikita nyo. Oh, ang saya-saya. Pero syempre, ayoko naman na ang saya-saya mo, tawa ka ng tawa na mag-isa ka lang, di ba? Ano ka, nabubuang? Hindi naman pwedeng ganun, di ba? So, kailangan po, masaya tayo. So, naka-ready na ba kayo? Nandyan na po ba yung silya? Kasi itong exercise na ituturo ko sa inyo, kailangan nyo lang ng simple gadget. Ang kailangan nyo po, silya. Silyang may sandalan na talagang matibay. Ayoko naman po gagamit kayo ng plastic na biglang pag-upo nyo, bumubuka yung paa. O kaya naputol, napigtas yung isang paa. So, umpisa na natin. Unang ituturo ko po sa inyo sa paggamit niyang silya na yan, yung tinatawag na stretching exercises. By the way, request po itong lecture na to ha. May isa akong pasyente na nag-request sa akin. Ito na po yon, mami. Marami kayo nag-request. Ito na po yon. Stretching exercises for seniors. O, ready na? Kung ready naman, magparamdam naman kayo. Palakpak naman dyan! Yan! Ready na nga. Ready na sila. O, tama na. O, ito. Unang-una, ang tuturo ko po sa inyo ay simple stretching exercises habang kayo ay nakaupo. So kung ready na po kayo, sit down. Children, sit down. Sit down properly. Gusto ko, pag upo nyo diretso, nakasandal yung inyong likod at ang inyong paa pareho naka-flat.
Huwag niyong sundin yung nakikita niyo po na medyo naka-high heels pa yan. Medyo malanditong babaeng to. Naka-high heels. Siguro kung nasa office kasi yan. So, ganito lang ang simpleng gagawin niyo. Ilagay niyo yung inyong mga braso sa armrest. Flat yung paa. Unahin natin sa neck stretch exercise. Yan, kitang-kita naman eh. So, unang-una, nakatingin kayo ngayon sa monitor habang nanonood kayo ng cellphone. Okay? So, ang gagawin nyo lang, ititilt nyo lang po ang inyong leg. Unahin nyo, pakanan mo na. Tapos, habang nakatilt, kung nahirapan kayo ng walang kamay, pwede nyo gamitin ang kamay nyo. Hawakan nyo po yung inyong kaliwang tenga o kaya kaliwang side ng taas ng tenga at medyo hilain yung papuntang kanan ang inyong ulo. Yan. Tapos, gawin nyo po yan, magbilang ka lang ng 10 seconds. So, sige na, gawin nyo na. Sige, maghintay ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Whoop! Pass your paper. Okay. Then, gawin nyo naman sa kabila. Siyempre, papunta naman sa kaliwa. So, ang kamay nyong kaliwa, gagamitin ninyo para hilain yung inyong ulo, papunta naman sa kaliwa. Yan, yung nakikita nyo po. Sundin nyo lang po yan. Sundan nyo po ako ha. O 1 to 10, dali. 1. O 10. Bilisan natin, kundi wala na naman tayong oras. So, neck stretch po ang tawag dyan. Pero hindi po natatapos ang neck stretch sa ganyan lang. Ito pa yung pangalawang gagawin nyo. Eto, tingnan nyo. Aba, medyo suplada ka naman. Yung buong ulo nyo, titingin ka ngayon sa iyong kanang balikat. Hop! Ganyan, kitang-kita naman eh. Oh, sundin nyo po yan. Tapos, hawakan nyo lang ng mga bilang na 10. Yan, 1 to 10 lang palagi. Parang inuunat-unat. Dapat may maramdaman kayong stretch. Kaya nga tinawag na stretching exercise eh. Kung wala yung parang binabanat, di kulang pa yan. Stretch, sige. Kung hindi nyo kaya ng walang tulong ng kamay nyo, pwede nyong hawakan yung baba nyo. O yan, sige, hawakan nyo yung baba nyo, tapos harap sa kabila. Tapos diretso ulit. Then, sa kabila naman, sa kaliwa naman. Basta palaging bilang lang nito 1 to 10. O, ang tanong, yung mga tutong sumunod sa akin na ginagawa to ngayon, mahirap po ba? Kung sabihin nyo mahirap, wag na natin tuloy. Pero sa mga, chicken, Dok, kaya ko yan. Dok, masakit yung batok ko eh. Hindi ko maigalaw para may stiff neck eh. Gawin nyo po yan habang may nakalagay na warm pack dyan sa inyong area ng batok. Subukan nyo po. Warm pack o mainitan yung likod habang ito'y ginagawa nyo. Mapapansin nyo, mas maluwag, mas madaling ikilos ang inyong leeg pag merong warm pack dyan sa may batok nyo. Hanggang balikat pwede. Ano? Tapos na po ba kayo sa neck exercise or stretching exercise sa neck? Ito na yung susunod ha. Medyo pahihirapan na natin ng konti. Siyempre tapos tayo sa neck, ibaba natin ng konti sa shoulder. O habang nakaupo kayo, nakikita nyo sa illustration, di ba? May 1, 2, 3, 4. Unahin natin sa number 1. Number 1, itaas yung dalawang balikat nyo habang nakaupo kayo. Parang inaangat nyo yung balikat. O, angat. Angat lang yung balikat. Angat. O, angat baba. Bilang ka ng 10 ulit. 10. Angat baba, angat baba. Pero habang inaangat nyo, angat na paikot. Paikot. So, paikot paharap, tapos paikot patalikod. Ang bilang din, 10. Naintindihan nyo po ba? Nakalaylay yung kamay nyo, di ba? Nakaupo ka eh. Iikot nyo ngayon yung balikat nyo, paikot na medyo pataas, paharap. Okay. Ang tawag nyo counterclockwise o kaya clockwise. Mamimili ka na kung anong gusto nyo unahin, paharap ba o patalikod. Okay? Simple, di ba? Simple lang, no? Gawin nyo lang po yan. O yan, di tapos na. Pwede nyo isabay. Kanan at kaliwang balikat, sabay nyo po iikot pa, taas, pababa, pataas, pababa. O kaya pataas, patalikod, patalikod, ganyan. Gawin nyo lang ng count of 10. Ang dali lang ho, no? Di ba? Actually, maski na teenager ka, pwede mong gawin to, di ba? Tandaan nyo po, kaya ako tinuturo to sa mga may edad, kasi karamihan ng mga nagko-complain masakit ang balikat, ang batok, kulang lang sa pag-uunat eh. Tapos pupunta sa doktor, bibigyan ka ng pain reliever, ipapa-physical therapy ka. Kung
Ngayon pa lang, hindi pa masakit yan, gawin nyo na po ito. Di ba ka nakaiwas tayo, di ho ba? Kaso matigas ulo. Tinatamad ako bahala na kayo sa buhay niyo kung ayaw niyong gawin. So tapos na tayo sa shoulder. Dagdagan pa natin. Nakaupo. Gawin nyo lang po yung nakikita nyo sa illustration. Shoulder pa rin yan, pero hindi nyo naiikot. Babatakin. So tingnan nyo yung illustration. Gusto nyo, hawakan nyo sa may bandang siko. Mas maganda sa may bandang siko kayo nakahawak. So maski na yung inyong katawan ay medyo bumaling ng konting pakanan o pakaliwa, pwede naman po yan. Kasi pag may edad medyo kung di ka sanay mag-stretching, masakit ito sa umpisa. Baka pag nag-stretching ka ngayon, makaramdam ka bukas parang nabugbog yata yung braso ko tsaka ang aking batok. Pero hayaan nyo lang. Pag masakit kinabukasan, pahinga nyo lang. After 1 day pahinga, ulitin nyo ulit. Okay, ginagawa nyo po ba? Nako, sana mayroon akong webcam na nakikita ko kayo. So, ganyan lang ang gagawin. So, 10 counts. Palaging 10 counts lang muna dahil beginners, itong tinuturo ko for beginners. Okay? Tapos na, napakasimple. Kayang-kaya ba? Kung kaya naman dyan, umutot naman! Umutot! Umutot. Hindi, biro lang Baka nga umutot kayo dyan Nagbibiro lang ako. Okay, so, ngayon, nakaupo pa rin Nakaupo pa rin. Ayan. Tingnan nyo. Nakaupo pa rin. Taas yung kamay. Kung may frozen shoulder, huwag nyo masyadong pilitin, pero mas maganda, try nyo. Hanggang saan kaya nyo, gawin nyo yan. So, tataas nyo lang at medyo ibabaling mo pa kanan o pa kaliwa. Count of 10 din. Dapat nararamdaman nyo may stretch sa may balikat hanggang may bandang braso. Yan. So, simpleng-simple lang itong tinuturo ko. Ang tawag dyan, overhead side stretch. Ayan. Overhead. Sa ibabaw ng ulo, di ba? Overhead Side. Di sa tagiliran. Stretch natin. So, mararamdaman nyo, may stretch yan hanggang dyan sa may palikpik. Ano ba yung palikpik? Yung upper back. Di ba? Yung dyan sa may gilid-gilid. Count of 10 lang. Pagkatapos na ng 10, tigil na. Huwag na natin pwersahin. Pag sanay na kayo, pwede nyo gawin yan 10, palipat sa kabila, 10 ulit, lipat sa kabila, 10. Pag ganun lang, ha? Okay ba? Dali, no? Ito pa. Ito, medyo mahirap-hirap to. Tricep stretch. Ano ibig sabihin no? Ayan, tingnan nyo na lang illustration. Kasi pag kinikwento lang to mahirap Kaya talagang sinadya ko na nakikita nyo po. Angat nyo lang ng konti. Kung may putok, alam nyo na, ha? Biro lang, ha? Kung may putok, ha? Kung medyo maitim naman, huwag ka nang gagamit ng sando, ha? Kailangan yung kung pwede nga, mag-long sleeves ka pa, lola, ha? Lolo. Okay? Biro lang, ha? Baka naman may natatawa dyan sa inyo, no? Tricep stretch pong tawag dyan. So, bilang lang ulit, 1 to 10. Pagkatapos, yung kabila naman, 1 to 10. Ang simple-simple naman ang tinuturo ko, walang kakwenta-kwenta. Nakaupo po lahat yan, ha? Pero kung kayo naman, wala namang problema sa tuhod o sa likod, pwede nyong gawin na nakatayo. Ito, habang nakaupo naman kayo, ito naman gawin nyo, seated knee to chest. Ganun din. So, anong pinapakita dyan sa illustration? Habang nakaupo kayo, hawak kayo sa silya, ha? Para hindi kayo ma-out of balance. Then, at the same time, makakatulong yan para mas may puwersa kayo. Unahin nyo, angat nyo po yung kanan na tuhod nyo, medyo lampas sa inyong balakang. Habang nakataas, bilang ka ulit ng 1 to 10 bago mo ibaba. Okay? Pagkatapos ng 1 to 10, gawin mo naman siyempre sa kaliwa nyo. So, angat ulit yung kaliwang tuhod, mas mataas sa balakang dapat. Habang pinipigilan nyo yan na nakataas sa loob ng 10 segundo. Yung pinakataas na kaya nyo, ha? Yan. Kaya ba? Medyo mas mahirap-hirap na yata to sa mga may arthritis sa balakang, no? Pero kung kaya nyo, gawin nyo. Pag di nyo kaya, medyo masakit, lagay ng warm compress habang ginagawa yan. Magpa-assist kayo kung sino kasama nyo sa bahay. Habang inaangat nyo, may nakahawak dun sa may warm compress. Nandun sa inyong tuhod o balakang kung saan man may sumasakit. Yan. Kayang-kaya, no? Sa mga senior citizen na
right now, na ginagawa talaga to. O, kiss naman. Kiss naman, kung kayang-kaya. O, kiss kiss! Uy, naku, parang suso si Lola. Uy, biro lang. Okay, o sunod na natin to. Mas madali na to. Nakatayo ka ngayon sa likod ng silya. Habang hawak mo yung silya, para kumbaga meron kang pang-alalay, nakasuporta sa'yo, itaas nyo naman, yung nakikita nyo sa illustration, nakataas po ang inyong paa patalikod. Ang ini-stretch naman natin dyan, yung inyong muscle sa hita. Dito sa harap ng hita nyo. Yan, quadricep ang tawag. So, standing quadricep stretch. Kung di nyo kaya, pwede rin kayong magpatulong. O, apo, pakitaas mo nga yung pako unti-unti. Pag medyo naramdaman nyo masakit na, hanggang dun lang. Pero, kung kaya nyo maramdaman yung parang binabanat yung muscle nyo, mas maganda. Huwag nyong gagawin yan ng biglaan. Dapat dahan-dahan, parang goma, na pag yung goma ay bago, gusto nyo paluwagin, dahan-dahan yung ini-stretch. Dapat ganun din po. Dahil pag yung gomang bago at bigla yung ini-stretch yan, di ba napuputol po? Yan. O, 1 to 10 lang. O, kaliwa. Tapos sunod natin yung kanan. Pwede nyong ulitin na lang itong video para hindi tayo masyadong kapusin. Baka sabihin nyo, haba-haba ng video. So, medyo iiksiyan ko na lang, pero gawin nyo lahat yan sa bilang ng 1 to 10. Okay? So, ano pang susunod after quadricep stretch? Ito na susunod. Yung inyong calf, yung inyong binte. Okay, gusto natin para makaiwas sa pulikat. Ito po isa sa sikreto. Yan. Para ka nagtutulak ng pader. Tayo lang kayo, hawak kayo sa pader. Siguro ang layo nyo sa pader, mga 2 steps. 2 hakbang, tama ba tawag doon? 2 hakbang. Tapos, yung isang paa nyo, mas nakatalikod, yung isa nasa harap, i-stretch nyo po yung calf. Dapat maramdaman nyo na parang binabanat naman yung inyong legs. Yan. Isa pang paraan pwede, gagamit ka ng towel, o kaya, pag may konting budget, pwede yung parang goma, na hinihila nyo naman po yung inyong paa. Parang linalaban nyo po, parang sinisipa mo pala yung habang hinihila ng kamay nyo. Yan. So, yan ay para lumakas po ang inyong binte. Nakakaiwas po yan sa pamumulikat. So, kung kayo po ay madalas pulikatin, ito po yung exercise na nababagay sa inyo. Okay. Okay. So, ang tanong, so far, sino po nakakumpleto nung aking tinuro? Maski hindi nyo nagawang 1 to 10, pero at least na-try nyong gawin, no? Meron ba? Okay. Si Lola. Uy, talaga, kinumpleto mo, Lola. Lolo, madali lang yan. Pag sinabi nyo sa akin na hindi nyo kaya yan, mahirapan tayong gumaling sa ating mga sakit. Kasi ito po yung pinakasimpleng exercise para sa mga kasukasuan, para sa inyong mga buto-buto, mga klitid, mga tinatawag na tendon, ligament. Ito po yung pinakasimple. So, kailangan kaya niyo yan. At wala pa akong alam na namatay sa paggawa niyan. Kaya please lang, huwag niyo sabihin na delikado, huwag niyo sabihin na hindi niyo kaya. Okay? So, ang next na ituturo ko ay tungkol naman sa balancing act. Okay? O, ready na ba kayo? Ready na? O, kung ready na, eto na. Balance exercises for seniors. Bakit kailangan netong klaseng exercise na to? Marami ako nakikitang senior na pag naglalakad sila, parang mahina yung kaliwa o mahina yung kanan. Kung maglalakad sila, parang gumegewang-gewang. Pag tinanong mo, wala namang masakit sa kanila. Wala lang balance. Unang-una, dahil wala lang muscle strength at hindi lang nila nagagamit, pangit ang blood flow ng kanilang mga ugat. So, ito po yung mga balance exercise. May tinatawag na flamingo stand. Ano yan? Flamingo. Di ba, pag flamingo, parang ano yan kalahi yata ng mga ibon yan, di ba? Na napakahaba po ng legs niyan, di ba? Tapos, ganito po, kaya sinabing flamingo stand, na exercise na to, nakatayo kayo. So, yung unang nakikita nyo sa picture, unang-una, tumayo muna kayo ng diretsyo. Diretso. Ngayon, kung medyo mahina kayo, tingin nyo wala kayong balanse dahil hindi pa kayo nag-exercise ng ganito, dyan naman natin magagamit ulit yung silya. Nakahawa ka sa silya habang ginagawa nyo itong flamingo stand.
Pag sinabing flamingo stand, yung isang paa nyo lang ang ginagamit nyo para tumayo. Ayan, yung nakikita nyo dyan sa picture, yung unang-una. Di ba? Una, stand together with your feet. Ngayon, kung wala kang balanse, humawa ka ha. Pero kung kaya naman, isang paa, itaas nyo. Bilangan ulit ng 1 to 10. I'm sure medyo mahirapan pag may edad na wala kang hawak, tapos nakatayo ka, isang paa lang ang ginagamit mong pantayo. Subukan nyo nga, sige nga, subukan nyo. Kasi hindi ko malalaman kung hindi nyo malalaman kung hindi nyo susubukan, di ba? So yan po yun, flamingo stand. 10 seconds lang. Pagkatapos gawin nyo ulit sa kabilang leg. Ngayon, yung sumunod na nakikita sa picture, yung nasa gitna, ang tawag naman dyan, single limb stand with arm. Ano ibig sabihin nun? Di itaas nyo lang yung isang braso nyo. So kung gamit nyo kaliwang paa, for example, ang tinaas nyo kaliwang paa, kaliwang kamay din itataas nyo. Naintindihan nyo po ba? Kaliwang paa, ang tinaas nyo, paharap, kaliwang kamay din ang itataas nyo. So kung kanan naman, di syempre, kanang kamay din, di ba? Kanang paa din. So single limb stand ang tawag dyan, with arm. Then yung pinakahuling nakikita nyo sa picture, okay, ay ang tatawag na toe the line. Ibig sabihin, naglalakad ka ng toe to toe. So, parang imagine nyo po, no? Di ba tayo, halimbawa sa bahay, meron tayong tiles, floor tiles. Di ba meron niyang pinagduktungan? Yung pinagduktungan na yan, isang linya. O kaya kumuha ka ng chalk. Guhitan mo yung inyong sahig ng isang linya. Doon ka maglalakad ngayon ng toe to toe. Mga 20 steps lang naman 20 steps lang. Kung nagawa mo yung 20 steps ng tuloy-tuloy, ibig sabihin, walang stop, no? Tuloy-tuloy naglakad ka at hindi ka natumba. Ibig sabihin, magandang balanse nyo. So, yan po yung ginagawa pag lasing. Kung ayaw ko lang kung ginagawa sa Pilipinas, no? Pero sa ibang bansa, pag nahuli ng pulis yung isang driver na parang gegewang-gewang sa pagmamaneho at nahuli siya, iisipin baka lasing. Either meron sila mga breath analyzer test or itong tinatawag na toe the line. Lalakad sila na titingnan kung kaya. So kung di kaya, sasabihin, ako, nakainom ka. Doon ka sa presinto magpaliwanag. Okay? So yan yung toe the line. Next is tinatawag na single limb stand. So itong single limb stand, ito po yung hahawak ka sa silya. Ito yung para sa mga may edad na syempre either nahihilo, nangihina, so yan ang gagawin. Then sasabayan niya ngayon ang tinatawag na clock reach. Pag sinabing clock reach, ayan, nakikita niyo naman, di ba? Iharap mo yung kamay mo, ilagay mo sa 3 o'clock, ilagay mo sa sa likod mo. Parang nagsuswimming ka, pero isang kamay lang. So kung tinaas mo yung kanang paa, yung kanang kamay din ang gagamitin mo. Then babalik ta rin nyo. Gagawin nyo naman sa kaliwang paa na nakataas, kaliwang kamay naman ang gagamitin nyo. So, mga 10 times din yan. So, bilang ng 10 times. Napakasimple lang di ba? I'm sure marami sa inyo na gumagawa nito ngayon na, Dok, simple-simple naman yan. Simple, pero pag sa mga may edad, mahirap-hirap din yan. Okay? Then, ano pa? Gawin nyo tong back leg raise. I-raise nyo po, o races, dalawa. Kung dalawang legs, paano mo naman matataas yung dalawang legs mo? No? Siyempre, isa-isa lang. So, hawak ka dyan sa silya. Ayan, yung nakikita nyo. Taas, baba. Taas, baba. 20 times. Tapos, gawin nyo naman sa isang side naman. 20 times. Yung nakikita nyo naman dyan sa may right side, ayun naman tinatawag na side leg race. Side leg. So, yun. Nakikita mo side. Hindi pa side naman. Ito naman, ang purpose naman ito ay patibay ng inyong hip. Yung inyong hip. Ano ba hip sa Tagalog? Balakang. Yan. So, yung muscle dyan sa hip, makakatulong yan para maiwasan ang mga pain related to hips o sa mga buto nyo sa balakang. Simpleng-simple. Okay? Then, ito naman isa. Single limb stand with arm. Parang yung kaninang tinuro ko, pero ito may kinalaman po ito sa balanse. Yan. Single limb stand with arm. Then yung isa naman, toe lip. Pwedeng sabay na yan. Kaliwat kanan na paa, toe. Tingkayad ba tawag dyan? Tingkayad. Tingkayad, baba. Tingkayad, baba. Gawin nyo lang 20. 10 times lang pwede na. Puros count of 10 para hindi tayo malito. Puros 10 times lang.
Pag natapos nyo po itong lahat ng exercise na tuturo ko, more or less tapos na kayo rito sa loob lang ng 10 minutes. Ang bilis, di ba? 10 minutes lang tapos na. Okay. So, hindi pa tayo tapos sa balance, ha? Ito pa, sa balance din to, may kinalaman. To strengthen yung mga kamay nyo. Sa paghawak naman. Okay. Angat yung kamay habang nagko-close open. Close open, angat-angat. From shoulder hanggang kamay. Then, yung patalikod naman, parang ini-stretch mo naman yung balikat nyo. So, puros hand and finger exercises yan. Okay, close open lang. Tapos, pag binubuksan nyo yung kamay nyo, gusto ko bukang-buka. Ito po, tingnan nyo po ha. So, yung tinuturo dyan, akyat baba lang, di ba? Pero, yung kamay nyo, ibubukan yung ganon. Yung parang hinihiwalay-hiwalay nyo po. Yan, hinihiwalay-hiwalay nyo. Bukang-buka, no? Bukang-buka yan. Tapos, sarado. Bukang-buka. Sarado. Yan ang ibig sabihin yan. So, in-exercise mo yung daliri at yung kamay mismo. So, mas nagiging stronger ang grip nyo. Kasi karamihan ng senior, mahina rin yung pag-grip, di ba? So, yung exercise na nakita nyo doon sa kabila, yun nakaganyan naman siya. Ang purpose naman yan is to strengthen yung mga shoulder. O, yan. Okay? Then, marching in place. Ano yun? Nagmamarcha ka sa isang lugar lang. Yung mga pasyente ko, pag chinecheck ko yung kanilang tuhod, balakang, saka paa, ito kadalasan ginagawa. Pinapalakad ko sa clinic ko, sa loob ng room ko, tapos papamarchahin ko lang ng mga ilang segundo lang. Gusto ko lang makita kung kayang-kaya nila magmarcha. So, marching in place yan. Nandun ka lang sa isang lugar. O sige, kano katagal, Doc? O sige na, maski 10 beses lang. 10 beses, bilang kang 1 to 10 na nagmamarcha ka, pwede na yun. Beginners to eh. Okay. Then, ano pa? Walk, walk, walk. Ito, walking heel to toe. Yan yung kanina na tinuro ko, di ba? Para malaman kung may balanse. So ngayon, nakadalawa na tayo. Tinuro ko na sa inyo yung stretching, tinuro ko na yung balance. Kaya ba ba? Ay, kailangan marinig ko muna kung kaya nyo ba ba. Kaya nyo ba ba? Kasi ang tuturo ko ito na, strengthening exercise. So kung kaya nyo pa, tutuloy ba tayo o hindi na? Sagot? Palakpak naman dyan! Ayan, tuloy tayo. Tuloy. Ay, sira ulo talaga tong doktor na to. Siya din ang pumapalakpak. Anong gagawin ko? Hindi ko naman marinig. Maski na magsisisigaw kayo dyan, malay ko. Okay, so strengthening. Strengthening exercises for senior. Ito na. Very simple. Kuha kayo ng isang maliit na dumbbell, yung mga 2 pounds lang. Kung wala tayong ganyan, maski na yung bote lang ng bottled water. Huwag nyo nang itapon yung bottled water, lagyan nyo ng konting buhangin. Yung pinakamaliit na mabibili yung bottled water, tapon nyo na yung laman, ang kailangan lang natin yung bote, di ba? Tapos lagyan nyo ng buhangin. Yun ang gamitin yung dumbbell. Gawin nyo lang po ito. Upright front row. Yan, nakikita nyo naman, baba. Angat nyo lang hanggang taas, hanggang dito sa may balikat. Gawin nyo lang 10 times. 10 times lang ha, Lola. Kayang-kaya na yan. Then, knee extension, yung nakaupo ka na, ni-stretch mo lang yung tuhod nyo. Yan. Pang-strengthening po itong tinuturo ko ha, strengthening para bumalik yung lakas. Then, ito punta ka lang sa isang pader. Make sure yung pader, matibay ha, baka naman pag sandal nyo, bumagsak yung buong pader ha. So, partial squat, yan, nakikita nyo naman, di ba? Partial squat. Ano ba yung partial squat? Di nakasquat ka ng kalahati lang. Then, half squat against sa wall. Angat, then sandal. Angat, then sandal. Gawin nyo lang po yan ng mga 10 beses. Pinapalakas natin ngayon yung mga muscle nyo dyan sa lower leg. Then, sa kamay ulit, nakaupo kayo, wrist curl. Hawak nyo ulit yung dumbbell o kaya yung inyong bottled water na may buhangin na tinapon ng laman. Siyempre, hindi natin kailangan yung laman, di ba? Yung bote lang kailangan natin So, wrist curl. Angat-angat nyo lang yung bote sa gamit ng inyong pulsuhan, wrist, 10 times, left and right. Then, bicep curl. Iangat nyo hanggang sa may balikat nyo. Habang nakaupo kayo, angat nyo hanggang balikat nyo. 10 beses din lang, kaliwat kanan. Ayan pang strengthening ha. Strengthening po itong tinuturo ko na sa inyo ha. Okay. Then another. Wall push-ups. Ayan. Di ba ang push-up nakadapa yung iba, di ba?
Ito, baliktad. Ito, hindi ka, nakatayo ka lang. Ang layo mo dun sa wall, siguro mga isang one step ang layo mo dyan sa wall o isang hakbang. Tapos, didikit ka sa wall, pero yung katawan nyo didikit yung paa nyo, nakapirmis lang dun sa pinagkakatayuan nyo. Then, push ka lang dun ng mga 10 beses. Ngayon, ang tanong, mahirap po ba ito mga tinuturo ko? Napakasimple. Ang tanong lang kung gagawin nyo, di ba? So, ngayon, kung nagustuhan nyo po yung simpleng tinuro ko, ito ang tanong ko sa inyo. Gagawin nyo kaya to? Ilan kaya sa inyong mga 10 nanonood ngayon? Kasi konti lang naman nanonood sa akin Sa 10 na nanonood ngayon, na pagpalagay natin ang edad ay 50 pataas, sino kaya sa inyo ang susunod at gagawin to na araw-araw tuwing umaga? Mga isa. Swerte na siguro isa. Hindi na masama. 10% sa 10, isa di ba? Pero pagkatapos yung gawin yan, may papadagdag pa ako. Konting-konti lang na lakad. Kung kaya, 10 minutes lang na lakad. So, 10 seconds, 10 seconds, 10 seconds. Pagdating sa lakad, 10 minutes. Ayos na tayo dyan kung magagawa nyo po everyday yan. Tapos sa morning sunshine pa. Wag siyempre pag umuulan. Kasi may mga magtatanong, Dok, tag-ulan ngayon. Kung umuulan, wag ka siyempre maglakad ka sa loob lang ng bahay mo paikot-ikot. So ngayon, gawin nyo po yan. Bigyan nyo lang ng 1 buwan na sundin at tingnan nyo kung anong nangyari, anong pagbabago. Totoo kaya yung sinasabi nitong Gary na to na lalakas ako, magaganda balanse ko? Subukan natin. 1 buwan lang naman di ba? Ngayon, kung nagustuhan nyo po yung aking lecture, ano pang iniintay nyo? Siyempre, mag-I, Heart, GSK. Ayan I, Heart, GSK. Sign lang yan na na-appreciate nyo po yung aking effort at naintindihan nyo yung mga paliwanag ko. Yun lang naman ang hinihiling ko. Wala namang iba Okay. Tapos anong susunod? Siyempre, thumbs up naman dyan. Mag-subscribe. At huwag nyo kalimutan, i-click nyo na rin yung notification bell para laging updated. Di ba? At yung mga nagtatanong ng aking clinic address, nandyan po sa video description. I-click nyo lang po yung title nitong ating lecture ngayon. Okay? At sa mga nanood na nag-enjoy, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana i-share nyo rin sa iba ang inyong mga natutuhan dito sa ating Gabay sa Kalusugan. Ako po si Dr. Gary C. As always, your Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!